Warriors na sorpresa sa ini-improve ni Moses Moody. Golden State, palakas ng palakas. Delikado pa rin sa titulo kapag may Stephen Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Sa huling laro ng Warriors kontra sa Kings, napatunayan natin na parang may kakulangan sa buhay sina Curry at ang kanyang kupunan, at least kahit papaano. Sa unang laro ni Steph matapos ang kanyang 50-point Game 7 performance na nagtapos sa season ng Kings noong unang round ng NBA Playoffs, muling nagpakitang gilas si Curry sa Sacramento. Nagdala si Curry ng 41 points para ilubog ang Warriors sa 124-114 na panalo laban sa Kings sa Golden One Center. Para bang ginawa ni Curry ang hardcourt ng Kings bilang kanyang pangalawang tahanan. Sa kanyang huling dalawang laro, maliban sa preseason sa home court ng Kings, nagsumikap siya ng 91 points. Si Chris Paul naman ay nagbigay ng 10 points at 12 assists sa panalo ng Golden State Warriors. Ang 12 assists niya ay magkatambal para sa pinakamaraming assist ng isang Warriors player sa kanyang unang road game kasama ang kupunan. Tanging 2 turnovers lang ang naitala niya sa kanyang unang 2 laro. Isang malaking good news sa simula ng season ang katotohanan na ang Warriors ay +5 nang wala si Curry sa court, partikular sa laro kontra sa Phoenix. Subalit sa simula ng laro sa Sacramento, kalituhan ang naging resulta nang wala si Steph. Hindi pa rin nakaligtas sa pagmamalupit ni Curry ang mga fan ng Kings, kung saan siya ay nagtala ng 18 points sa first half sa loob ng 17 minutes at 6 of 9 sa shooting. Sumiklab ang Warriors ng +13 habang siya ay nasa court sa unang 2 quarters. Subalit nagiging -10 sila nang wala si Curry sa first half. At may isang pagkakataon na umiscore ang Kings ng 14 unanswered points habang nanonood si Curry mula sa bench. Hindi nagbabago, ang Warriors ay isa pa rin talagang ibang team kapag nandyan si number 30. Sa second half naman, gumawa sila ng tamang mga hakbang kapag wala si Curry sa court, partikular sa third quarter kung saan nagtala si Curry ng 16 points sa 8 minutes. At ang Warriors ay umiscore ng 39-27 laban sa Kings. Anumang oras na kailangan ng Warriors ng puntos ay kailangang magliyab. Alam nila kung kanino tatawagin. Nagtira si Curry ng 19 times sa laro at 5 lang ang na-miss niya. Ang kanyang 41 points ay nakuha niya mula sa 14 of 19 shooting, kasama ang 7 of 10 mula sa 3-point range at perpektong 6 of 6 mula sa free throws. Ang star ng Kings na si De'Aaron Fox ay nagtala rin ng 39 points at 22. Dito ay nakuha niya sa fourth quarter. Talaga namang pinamunuan ni Fox ang opensa ng Kings at ipinakita ang kanyang kahusayan sa pag-scorer, lalo na noong crucial na bahagi ng laro. Ipinakita naman ni Curry ang malaking epekto sa Warriors kapag wala siya. Nagkaroon ng problema ang kupunan, pero kapag nandyan siya, nagiging dekalidad at dominanting team ang Warriors. Si Curry ang kanilang go-to guy kapag kailangan nila ng puntos at leadership sa court. Ang kanyang performance ay nagdala ng tagumpay sa Warriors. Samantala, mas maganda naman ang performance ni Andrew Wiggins. Simula pa lang ng laro nung Biyernes, agad siyang nagpakitang gilas at naging pangunahing tagabuno ng puntos para sa Warriors. Nakapagtala siya ng 2 layup na nagbigay sa Warriors ng kanilang unang 4 na puntos at 6 sa unang 8 na puntos ng kupunan at kanyang isiniksik sa paint. Si Wiggins naman ay nagsimula ang laro na isa sa mga player na kinakailangan ng Warriors. Sa unang kalahati pa lang ng laro, ang 9 niyang puntos ay isa na lang mula sa kabuang puntos niya noong Martes. At 4 rebounds ay 4 times kaysa sa isang rebound na nakuha niya kontra sa Suns. Simula pa lang ito, aktibo na si Wiggins, agresibo at nagpapakita ng kanyang presensya upang makaapekto sa laro sa maraming paraan. Samantala si Steve Kerr ay hindi kinakailangang magkaroon ng malalaking puntos mula kay Wiggins nang kailangan din niyang habulin si Fox sa court. Sa kabuuan, nagtala si Wiggins ng 11 points mula sa 5 of 13 shooting, kasama ang 5 rebounds, 3 assists at 2 blocks.
Pareho rin ang stats niya at ni Jonathan Kuminga, kabilang na ang mga oras na nalaro ng bawat isa. Sa paligsahan naman ni Looney at Sabonis, bagaman mas mahalaga ang scoring ni Sabonis at mas sentro ng opensa ng kanyang kupunan, nagtagumpay si Looney sa paglaban sa All-Star Big Man tulad ng kanyang ginawa sa playoffs. Sa 7 games ng Warriors laban sa Kings sa playoffs, si Looney ay may total na plus 36. Si Sabonis naman ay may minus 49. Noong Biyernes ng gabi, plus 4 si Looney sa 28 minutes, habang minus 9 si Sabonis sa 36 minutes. Kilala sa pagsasagawa ng mga simpleng bagay ng tama, ginaya ni Looney ang kanyang high school highlight tape at napaka-crossover si Sabonis bago ito magtirik ng dunk. Silang dalawa naman ang nanguna sa kanilang kupunan pagdating sa rebounds. Kinuha ni Sabonis ang 18 at 12 naman ang kay Looney. Ngunit ang tahimik na star ng Golden State ay nagpakita ng kanyang kahusayan at kakayahan na hindi ikagulat ng kanyang mga kakampi o mga coach. Bukod sa kanyang double-digit rebounds, naka-score din si Looney ng 8 puntos, may 6 assists, 3 steals. Si Moses Moody ay nagpapatunay na handa na siya para sa mga sandali para sa Warriors sa kanilang hirap na panalo laban sa Kings. Ang pinakamalaking kwento sa unang panalo ng Golden State Warriors sa regular season ay ang huling obra maestra ni Stephen Curry. Mayroon ding matibay na performance mula kay Chris Paul, pati na rin ang pag-angat ni Andrew Wiggins mula sa kanyang unang laro upang gumawa ng mga crucial na plays sa depensa at opensa. At si Jonathan Kuminga ay naglalakbay papatungo sa pagpapatunay na handa siya para sa totoong rotation minutes sa isang kupunan na pinamumunuan ng mga veterano na may pangarap na mag-championship. At ang pagbabalik ni Klay Thompson na kahit papaano ay may semblansya na ng kanyang jumper at gana at lubos na ikinatutuwa. Sa mas malawak na pananaw, ang pinakamahalagang aral na makukuha mula sa matinding paghihirap ng Dubs sa kanilang 122-114 na panalo laban sa Sacramento Kings noong Biyernes ay may kaunti ng kinalaman sa kanilang mga future Hall of Famers, matibay na starters o kahit sa kanilang pinakamahalagang young prospect. Si Moses Moody ang may pinakamalalim na impact sa laro na ito at hindi lamang dahil sa kanyang mahusay na bilang na 10 points, 3 rebounds at 3 steals na tumama sa 4 of 5 shooting sa loob ng 21 minutes sa bench. Ipinaliwanag ito ni Thompson at sa kanyang pahayag ay naiintindihan na ng sino mang maingat na nagsusuri sa mga detalye ng laro noong Biyernes ang natutunan tungkol sa third-year wing. Sabi ni Thompson tungkol kay Moody, nakikita ko lang si Mo na aktibo, kumuha ng offensive rebounds. Si Mo ay isang magaling na manlalaro. Hindi siya natatakot sa mga importanteng oras. Magaling siyang shooter, magaling na atleta at ginawa niya ang mga maliliit na bagay para matulungan kang manalo. Ito man ay sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng play, pagkuha ng mahalagang rebound o pagtira ng bukas na tira. At sa kanyang edad na 21, at nagagawa niya ang lahat ng ito, walang limitasyon para kay Mo. Hindi kinakailangang dumilat para makita kung paano nagpapakita ng pagbabago si Moody sa season opening loss ng Golden State sa Phoenix Suns noong Martes ng gabi. Siya ay nagpakita ng aggressiveness sa opensa, may tiwala sa pagtira ng 3-pointers at pag-atake gamit ang dribble at puno ng tiwala na mayroon din siyang maayos na depensa sa kabilang bahagi ng court bilang backline help defender. Si Moody ay aktibo sa pagkuha ng rebounds tulad din ng ginawa niya noong biglang naipasok sa rotation noong playoff run ng Warriors noong 2022. Ngunit ang lahat ng mga individual na sandali ay nagbigay buhay sa mas buong larawan noong Biyernes kung saan ang mga subs ng Dubs ay pinakita ang kanilang galing ng pagsasalarawan ng natatanging 3-and-D identity na itinatag ni Moody sa 2023 to 2024. Ang isa pang tres na tira ni Moody ay mas mahirap. Isang kontestadong leaner mula sa kaliwang gilid pagkatapos niyang kunin ang granada na may ilang segundo na lang sa shot clock. Ang kanyang interception bilang sink defender sa pick and roll defense ay marahil ang pinakakaunting impresibong steal ni Moody sa laro. Karamihan ng kanyang 6 na steal sa unang 2 laro ng season ay nangyari habang siya ay weak side helper sa ball screen coverage, kung saan ang kanyang mahahabang braso at malalim na pangunawa ang naging dahilan kung bakit siya ang pinakamahusay na forward sa Golden State Warriors sa pagiging disruptive sa backline.
Depende sa positional designation ni Swiss Army Knife Gary Payton II kung gayunman. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.